Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At suyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat tayong gumaganap sa banal na misteryo. Sinugong tagapagpagaling ng sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa dalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumagay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Caldea upang ibigay sa iyo ang lupain ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako na isang baka, isang kambing, at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ng gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato.
Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak, ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kanin ito. Ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na iyon, nakipagtipan ng Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hanggahan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iniingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit at huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin, tagapagligtas ko, huwag lisanin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayon luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinat na nila sapagkat dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikinahiya at pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing malwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabiktang makita uli, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wiga mo'y aming tutupin.
Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di gaginsay-ginsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nung tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi na muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, ito ang mabuting balita na ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Alam niyo po may nauuso ngayon yung sa Facebook yata yun o sa app merong mga nagbibihis na parang doon sa isang app yata yung may puting sando Parang kahit anong ilagay mo ng mukha doon nagbumula yung puting sando na yun na parang malaki ang kanyang katawan, na magandang hugis ang kanyang katawan at yun nilalagay nila yung kanilang mga ulo para sabihin nila hindi na kailangan mag-workout o yun na lang. Alam nyo sa atin, kahit sa Snapchat, o kaya sa TikTok, marami siguro sa atin na gusto yung mga ganong mga bagay kasi binawarp natin yung mga mukha natin o kaya yung katawan natin o kaya parang may tinatawag nga din na deep fake, yung nakakatakot din yun, sabihin natin nakakatuwa pero nakakatakot kasi pwede pala natin gayahin ng ibang tao na gusto natin na hindi tayo kailangang mag-effort sa ating mga kapanalig. Iniisip natin na ang dali lang palang manggaya ng ibang tao. Pero ang nakikita lamang natin sa ating mga kapaligiran ay yung mga magagandang mga bagay. Dahil sa pagtingin natin sa maraming magagandang bagay, hindi na natin nakikita kung ano yung nangyayari sa ating kalooban. Hindi natin nakikita yung mga nangyayaring sabihin natin hindi na maganda sa ating mga pangkahalatang kaisipan at iniisip at sa ating mga puso. Alam niyo sa atin, sabihin natin kahit na sabihin natin nakakatuwa itong mga bagay na ito, marami sa atin nagbabalat kayo. Nagbabalat kayo kasi minsan iniisip natin, paano ba ako magiging katanggap-tanggap sa mga tao? Sa pagkatanggap ng ibang tao, iniisip natin na, kailangan ganito ako sa Facebook, ganito ako sa Twitter, ganito ako makipagsalamuha sa ibang tao, nakangiti, palatawa, palakaibigan, pero tingin ba kapanalig, ganun ka rin ba pagdating at sinarado mo na ang iyong pintuan sa iyong kwarto o kaya sa bahay? Ganun ka ba talaga kapanalig? Alam niyo sa atin sabi ko parang napakarami sa atin na nagbabalat kayo. Hindi na nakikita ng mga tao kung sino ka. At ikaw rin mismo, hindi mo na rin nakikita ang iyong sarili. Punong-puno tayo ng hinagpis sa ating kalooban, punong-puno ng mga bagay na nakasasama sa kalooban. Kaya sa atin, marami yung hindi na tayo nagpapatawad sa mga tao at pinapakita lang natin na nakingiti tayo pero galit ng galit, at nagngingit-ngit pala ang ating mga kalooban sa mga taong nakikita natin. Ngayon ay pinagdiriwang natin yung pinasa natin sa Ebanghelyo, yung transfiguration, yung kanyang pagbabago ng anyo,
Sa kabilang banda, sinabi natin, nagbabalat kayo, itong ating Panginoon, nagbagong anyo. No? Puting-puti ang kanyang kasuotan. No? Puting-puti ang kanyang kasuotan. Kaya yung mga tao, sina Pedro, si Juan at si Santiago, ay nagulat sila. No? Sabi nila, hindi ba ito si Jesus na kasama natin? Bakit siya nagbagong anyo? Alam niyo sa pagbabagong anyo na ito ng ating Panginoon, hindi lamang niya ipinapakita ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Ipinapakita dito, kasi kasama niya sina Moises at Elias at siya ay nakikipagtalas-taasan, na siya ay nakikipag-usap sa kanila. Ano ba pinag-uusapan nila? Ito yung malapit na siyang pumanaw, siya ay magpapakasakit. Bakit ba kailangan ng ating Panginoon na magbagong anyo? Nagbabagong anyo ang ating Panginoon para ipakita sa mga tao na bago siya magdusa, pinapakita niya ang pagdurusa ay hindi yan ang pinakadulo ng ating buhay. Hindi lahat ng paghihirap natin ay may katapusan. Pero itong katapusan na ito ay magbabagong anyo. No? Sabi nga nila, ang maluwalhating pagtayo natin, no, sa kahirapan at pagdurusa. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng Kwaresma, no? Panahon tayo ng Kwaresma. Ang ating simbahan ay iniimbitahan tayo upang magbalik sa ating Panginoon. Paano tayo magbabalik sa ating Panginoon? Sa pamamagitan ng pagtingin din natin sa ating kalooban. Kanina sinabi ko, marami sa atin nagbabalat kayo. Pero dahil ito ay pure externality, sabi nga nila, kung ano yung nakikita ng mga tao, ay hindi nila nakikita kung ano nasa ating kalooban. Itong mga bagay ito, itong mga panahon na ito, iniimbitahan tayo ng ating simbahan, no? Na tingnan din ang ating kalooban. Sabi nga maganda sa ating mga Pilipino, sa mga Tagalog, no? Kalooban. Kailangan nating makita ang loob ang kaibuturan ng ating kalooban. Kasi ito yung mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Pero nakikita natin ito. Ito dapat ang makita natin sa ating mga sarili. At yung kalooban na ito, aminin natin sa hindi, tayo'y makasalanan lahat. Mayroon tayong pagkukulang, pagkakamali, makasalanan, kaya tayo ay umaamin sa ating Panginoon. Sa lahat ng mga ginagawa natin sa ating buhay, kailangan makita natin kung saan tayo nagkakamali at kailangan natin bumangon sa ating pagkakamali na iyon. Paano? Sa pamamagitan ng pagbukas ng ating mga puso't isipan sa ating Panginoon. Ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon, no? Ito, nang nagbago ng anyo ng ating Panginoon, nagbukas ang langit. At anong sinabi ng ating Diyos? Sabi niya, ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang iyong pakinggan. Sa mundo na napakaingay, sa mundo na maraming boses tayong naririnig, no? Pero itong boses na ito, tama ba itong mga boses na naririnig natin? Ano ba ang sabi ng mundo? Para ikaw ay lumigaya, kailangan magkaroon ka ng maraming salapi. Para ikaw ay lumigaya, kailangan marami kang asawa. Para ikaw ay lumigaya, dapat makapunta ka sa abroad at magkaroon ng trabaho ng ganito. Sa mundo na maraming maiingay at sinasabi kung ano ang kaligayahan, ito ang sinasabi ng Diyos. Ito ang aking anak. Siya ang iyong pakinggan. Mga kapanalig, maraming boses, pero ang sinasabi ng ating Panginoon, pakinggan natin si Jesus. Nung nagbago ng anyo ang ating Panginoong Jesus, sinabi ng Ama, pakinggan natin si Jesus. Sapagkat si Jesus ang pastol, ang mabuting pastol na mag-aakay sa akin tungo sa katotohanan. Maraming katotohanan na naglipan. At sinasabi, kailangan gawin mo to para maging masaya ka. Kailangan gawin mo to para maging maligaya ka. Pero ano ang sinasabi ng ating Diyos? Pakinggan natin si Jesus. Pero sa pagpapakinig natin kay Jesus, hindi naman sinasabi ni Jesus, magiging masaya ka kapag sinundan mo ko. Bagkus, sinabi nga ng ating Panginoon, kung gusto mong maging disipulo ko, no?
buhatin mo ang iyong krus at sundan mo ako. Sa pagbuhat natin ng krus na ito, hindi naman sinasabi ng ating Panginoon na magdusa tayo, no? Na doon lang sa pagdurusa tayo hindi na magiging maligaya. Hindi. Sa pagbuhat natin ng krus at pagsunod sa Kanya, ibinapakita ng pagbabago din ng Kanyang anyo na sa dulo ng ating mga paghihirap at sa dulo ng ating pagpasan ng ating krus, naroroon si Jesus. Naroroon ang Diyos na ating hinihintay. Sa panahon ng Kwaresma, pag nakita natin, sabi nga nila, habang nakikita natin ang Diyos, no, habang nakikita natin ang Diyos na nagbago ng anyo, mas lalo nating makikita ang ating sarili. Siguro sa panahon ng Kwaresma, ating buksan lamang ang ating puso. Makita natin ang Diyos na gumagabay sa atin. Sa ating siguro sa marami sa atin, no? Masyado nating naisara na ang ating puso sa pagpapatawad. Naisara na natin ang puso natin sa pagmamahal. Naisara natin ang ating mga puso sa mga buhay ng mga ibang tao dahil natatakot tayo. Muli nating buksan ang ating mga puso kapanalig upang makita natin ang Diyos na nagbagong anyo upang sa bandang huli tayo'y magbagong muli at magbagong anyo sa pamamagitan niya. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto tungkol sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa paggunita natin sa pagbabagong anyo ni Jesus at sa panibagong sigla ng ating pangakong makinig sa Kanya, pakumbaba nating idulog ang ating mga kahilingan at tayo manalangin. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Para sa simbahan, ang tahanan ng lahat ng sumasampalataya, naway liwanagan niya ang kasangkatauhan sa pamamagitan ng kabanalan ng kanyang mga kasapi. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng mga pinuno, naway matagpuan nila ang pagbabagong anyo ni Jesus, ang lakas na kailangan nila upang magpunegi sa kanilang mabuting gawa. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Para sa mga walang pagpapahalaga sa panalangin, naway maging pampalakas loob sa kanila ang halimbawa ni Jesus upang mapitagan nilang maitaas ang kanilang isipan sa Diyos. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Para sa mga nag-aasal bilang mga kaaway ng krus ni Kristo, naway mapagtanto nila ang kanilang pagkakamali at sa halip ay tularan si Jesus. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway buong tapang nating labanan ang kultura ng kamatayan na nagbabanta sa ating bayan at itaguyod ang kultura ng buhay at pag-ibig. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, dinggin mo kami. Para sa lahat ng pamilyang hindi nagkakasundo, naway makatagpo sila ng lunas sa kanilang mga sugat sa pamamagitan ng kapatawaran, pagtuklas sa yamang panloob na taglay ng bawat isa sa kabila ng kanilang nagkakaibang pananaw. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, dinggin mo kami.
Sa katahimikan ng ating mga puso, idalangin natin ngayon ang ating mga personal na kahilingan. Panginoong Hesus, sa bundok ng Tabor, ipinakita mo ang kaniningan ng iyong dakilang kabanalan at pinuspos mo ng kagalakan ang iyong mga disipulo. Ipamalas mo sa amin ang iyong sarili sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito at puspusin mo kami ng iyong kapayapaan upang tapat kaming makapaglingkod sa iyo sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso at inibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ginapay na nagmula sa buti. Sa isang tambay ng ubas, inuming, nagbibigay lakas. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso, pagkat inibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumuri, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tuwan niyang marapat ay ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon nang may pagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, pagpaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin ito, ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinayaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasawa namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mapuklo sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalhanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sa muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin naman ng kagagaling na utos at turo ng ating Panginoon, ating ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami
at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Ang mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Naririto si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin para sa agalingan ni Papa Francisco. Mapagmahal at mahabaging Ama, kami lumulog sa iyo at iniling na lingapin mo ang iyong lingkod na si Pope Francis
Hapusin mo siya ng iyong abag at kaaliwan. Pagalingin mo siya at bigyan ng bagong lakas sa isip, katawan at diwa. Paliginin mo siya ng iyong kapayapaan at suporta mula sa panalangin ng iyong bayang banal. Ipinagkakatiwala namin si Pope Francis sa iyong mapaghilom na pag-ibig, sa tulong ng mga doktor, nurse at medical professionals na kumakalinga sa kanya. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Maria, mapapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng udang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon paman sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ilan lamang pong patalastas. Tayo po ay magkakaroon ng Misa Triduum na magsisimula sa March 16, araw ng Linggo, para sa dakilang kapistahan ni San Jose. Ang kabiyak ng puso ng Mahal na Birhen sa March 19, araw ng Miyerkules. Maging isang Veritas Eucharistic Advocate at dumalo sa ating healing mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue Corner, EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special mention, kaluluwa at mass sponsor or love offering, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931 local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pawiin nawa ng Panginoon sa inyong mga puso ang kadiliman ng pagkakasala at paghihina ng kalooban. Amen. At sa pagsasaya ninyo sa pagbabagong anyo, puspusin nawa kayo ng Panginoon ang kanyang ilaw sa lahat ng araw ng iyong buhay. Amen. Tibayan nawa ang inyong mga pananampalataya ng kanyang pagmamahal upang magpunyagi kayo sa mabubuting gawa. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo tayo ng mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.